Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ulala DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. Yan, kamusta naman ang umaga mo, DJ Lindsay? Eto, malapit na naman mag-Viva Max. Hi, good morning po sa inyong lahat. Yan, good morning sa mga pangga natin dyan. Nakasalukuyang kumakain ng tosilog. Ay, DJ Lindsay, sa mga silog, ano yung mga pinaka-favorite mo talaga? Eto, totoo lang ha. Sa totoo lang Shanghai silog. Shanghai silog? Oo. Kahit hindi masarap yung Shanghai doon sa binibilan, ewan ko ba? Well, masarap naman talaga yung Shanghai, di ba? Oo. Alam mo kasi, para sa akin, iba yung, fast food na Shanghai. Iba yung ibang Shanghai talaga kaysa sa homemade eh. Oo, Isipin mo homemade Shanghai. Yung homemade, yun talaga yung pinakamasarap. Totoo. Yung lasang-lasa mo talaga, di ba? At saka Shanghai silog kasi yung pinakamurang silog sa lahat. Actually. Ay, hindi, meron pa pala yung hot silog, hotdog silog. Mura din yun. Ang Shanghai silog kasi meron yan usually 29. Lahat-lahat na yun. Ay, ang mahal. 65 sa amin. 29 pesos. Talaga? Oo. Gano'ng kalaki naman yung Shanghai? Malaki din, ganyan Mahaba Ilan? pa. Isa lang, pero mahaba. Pero katumbas ng dalawa. Pero yung sa amin, 65, tatlo na ganyang kalalaki. Tatlo. Tapos may itlog, tapos yun nga sinangag. 65 naman kasi. 65. Oo, sa amin naman 29. 29. Isang Mura malaki. naman. Saan yan? Sa Cavite? Oo, sa Cavite. Naku, ang sarap pa ka mo. Napalunok ako bigla. Ang sarap ng mga silog-silog, di ba? Pero ako naman, ang gusto ko naman is tosilog. Tosino. Tosino. Itlog. Ayan. Kung hindi tosilog, tapsilog. Tapsilog talaga. Kasi minsan wala silang tosino eh. Oo. Kaya naman yun, ang lagi kong in-order is tapsilog. Or long silog. Long silog. Pwede rin long silog. Oo. Pero depende kasi yan sa longganisa eh. Ako gusto ko yung hamonado na longganisa. Hamonado? Oo. Yung matamis. Oo. Ako naman gusto ko yung sa ibang lugar na longganisa. Yung lokban? Hindi ko alam kung anong longganisa yun. Oo. Basta yun ang gusto ko. Tapos, i-chop mo siya. I-dice, hindi naman dice. Basta i-chop mo lang siya. Tapos, piprituhin mo ng crispy. Okay. Yun yung gusto ko. Masarap. Tapos, saka mo siya ihalo sa kanin na mainit. Yes. Oo nga, masarap nga yun. Mapaparami ka ng kanin doon, Garlic friend. rice with egg. Tapos ketchup. Ay, gusto grabe, ko yan. Ang sarap. Grabe naman tayo mang-torture yan. Ang aga-aga, baby Toby. Oy, baka naman sa gustong ma-shoutout na tapsilogan dyan. Nandito lang po kami sa E-Square Building. Napapalunok ako nang wala sa oras. Kasi parang nakakamiss yung ganun lasa di ba? Oo, kasi dito kasi sa Manila, bihirang-bihira makatikim ng ganyan. Puro kasi puro fast food na. Yes, kanina nga lang, nag-fast food ako kanina. Di ba? Sinasabi Wala ko naman, hindi ko naman sinasabi na sobrang negative ng fast food, no? At hindi ko naman sinasabi to. Hindi, oo, of dahil ayoko lang or nagsawa lang ako. Kasi unhealthy din naman paminsan-minsan. At syempre, unhealthy rin sa iyong bulsa, no? Kasi mahal. Mahal, Oo, hindi naman tayo ganun kayaman, Brad. Oo. Alam mo, kung halimbawa wala ka lang time. At saka, hindi may mga fast food din pala, Baby Toby, before I forget, na nagsiserve din naman ng mga healthy na. Nasa iyo na rin naman yan kung aaraw-arawin mo na yun yung i-consume mo, Yes. diba? Pero kung kailangan mo dahil, halimbawa, late ka na, kumbaga pressured ka sa time, go for fast food. Oo. Ganun lang din naman yung yung dahilan ko kaya ako nag-fast food eh. Oo. Una sa lahat, medyo, Hindi ka kasi alam mo na. nagluluto. Diba? Sinasabi ko sa'yo eh. Kasi gigising ako medyo late na. Oo. O edi malilate pa ako dito. Totoo. Oo, di ba? Hindi yun. Cut na natin yung breakfast, cut na natin yung luto. Diba? Rekta na ako dito, di ba? O yun, pipick upin mo na lang, ganyan, or magpapadeliver na lang. Habang ikaw ay nagli-liptin sa live natin, no? Ha? Kasi wala na naman akong kulay, sorry na. Ay, ang ganda ng lip tint mo. Ay, thank you. Linsay mo Cherry. Ay, Linsay mo, Cherry. Yeah. Bili na po kayo. Pwede na po yan sa TikTok at saka sa Shopee. Di ba pengi ako niyan? Pag tayo na-awardan, oo naman. Pag tayo na-awardan dito, Baby Toby Anyway, DJ Lindsay, kanina meron akong message sa sender. Oh! Na kung saan parang nakikringe siya sa kanyang mga nakikita. Bakit? Anong meron? Kasi madami daw siyang nakikita na gustong sumikat, na nagko-content, di ba? Tapos para sa kanya ang cringe daw. Ano naman ngayon? Kung Ayun yun na. ano naman ngayon?
yun kung yun yung gusto nilang paraan para kumita sila. Diba, ito na-cringe daw siya kasi halatang fake daw yung content na ginagawa niya. At hindi naman daw ganoong kagalingan umarte itong nag-content na ito. So ayun. Tinamaan ako doon. Hoy, kasi pwede naman kayong mag-unsubscribe o di kaya naman pwede nyo namang i-hide kung talagang nai-irritate yung inyong mga mata. Pero kasi let's understand, Baby Toby and mga madlang pangga, na alam mo yon, kung yan yung paraan nila na kung paano kumita, kung paano magpapansin, kung paano maging socially present nowadays. At yan naman din talaga ang paraan ng mga tao para maging socially present nowadays. Ibigay natin sa kanila yon. Alam mo, ang kagandahan nga sa panahon ngayon, meron na kasing option di ba? Kasi before, para maging mapansin ka, kailangan nasa TV ka, ganyan, maging model ka. Pero ngayon kasi, abot kamay na Tama ka dyan. Kailangan mo lang siyang pagtrabahuhan talaga. Yes. Ngayon kasi, di ba, mag-post ka lang ng TikTok mo, pag nag-viral yan, dadami ka kagad ng followers mo. And tama yan, Baby Toby. At ang kagandahan dito, kumbaga level na yung playing field. Yes. Just because maganda ka, sexy ka, artistahin ka, doesn't mean sisikat ka agad Tama ka Minsan dyan. kung sino pa talaga yung pinaka, alam mo yun na yun. Diba? Yung talagang, at saka hindi mo kailangan maging sobrang talino. Diba? Para sumikat. Yung iba ngayon, diba? Yung mga kalokohan nila yung pinapasikat nila. Oo naman, kasi nakakatuwa kasi. At saka nakaka-relate kasi yung mga tao dun sa kanya. Diba? Kaya sila fina-follow at kaya dumadami yung kanilang mga viewers, yung kanilang engagements, at saka yung insights talaga nila talagang nagbo-boom, di ba? Totoo ka dyan. Alam mo, eto ang daming yumayaman ngayon na influencer. Totoo. Nagsimula sila sa mukha silang cringe, pero tignan mo ngayon. Ay, grabe ka na sa mukhang cringe. Totoo naman kasi. Kasi di ba, yun yung sinwallow nila. Yun yung sinwallow nila na magmukha silang cringe or hindi naman kaya magmukha silang syunga sa harapan ng ibang tao. Pero dead man na lang sila doon. Bakit? Kasi alam nila na in the future, pag nag-invest sila ng ganito sa sarili nila, yayaman sila. Totoo. Like diba? Yung iba nga ginagawa nila out of passion talaga. Yes. Diba? So, kung para sa'yo, cringy siya, irespeto mo na lang kung ano yung ginagawa ng ibang tao. Tama. Yun lang naman talaga ang word doon respect. Yun. Isipin mo, like for example, ito kung TV. Di ba dati parang walang papapansin, di ba? Dati, nung mga una-una pa lang, di ba? Pero ngayon tignan mo. Diba? Minsan pa nga, ang dami pang nagsabi, ano ba to? Dati ang dami kong kakilala nagsabi ng gano'n. Pero ngayon, tignan mo. Tsaka ito pa, si Will Dasovich, di ba? Si Will Dasovich, hello kung may makarinig man ito, tapos itag din nyo kay Will Dasovich, di ba? Hindi kasi si Will before, nawiwirdohan yung mga tao sa kanya kasi lagi siya may daladalang camera na malaki pa at mabigat. Yung mga SLR before, kasi noon pa lang yun yung ginagamit niyang pang capture ng videos. Tapos lagi siya may dalang ganon. Tapos yung Gorilla Pad pa yung gamit niya. So talagang weirdong-weirdo yung mga tao kasi kahit saan daladala niya yun. Pero nung nag-boom naman yung industry ng videos na yan, di ba? Sino ba yung mga unang nakinabang? Sila. Di ba? Di ba? Yung Jamich. Di ba? Naalala mo yung Jamich? Di ba? Di ba? Isa yan sa mga pioneer ng YouTube, di ba? Oo, na Love Team. Na Love Team pa. Ang daming rin nagkikringe siya sa kanila. Diba? Pero tingnan mo naman, yung mga napoproduce nila, simula nung una, medyo low quality pa. And then sabihin na natin kasi syempre, ano lang naman yun eh. Una-una naman yun, given yun. Pero nung tumagal-tagal, ay grabe na yung mga short film nila. Diba? Imagine, nung time na yun, hindi pa ganoon ka ayos yung mga production, no? Totoo. Diba? Pero nakapag-produce sila ng ganong kagandang content. Puro DIY yun eh. Yes. Sino pa ba yung magandang example? Sa mundo naman ng makeup, si Ann Klutz. Siya yung talagang pina-follow ko before. Talagang yung lighting ang lala. Tapos talagang yung camera quality malala din. Pero ang pinapanood nun talagang yung content, yung what you have to say about the product. So meron siya mga followers. Tapos ngayon, nung nag-boom na nga yan, siya na agad. Nasa kanya na yung corona. Diba? Yun na yun, diba? Kailangan mo lang maging masipag. Minsan kasi baguhin natin yung pag-iisip natin, diba? Totoo. Baguhin natin na ay, ang cringe naman nito, huhusgahan ko na to. Huwag tayong ganoon. Kung nakikringe ka man, keep it to yourself na lang. Kasi syempre, eto yung gusto niya eh. At wala rin naman siyang pakialam kung ano yung gusto mo, di ba? True. Hindi niya pinapakailaman kung gusto mo magtrabaho. Wala siyang pakialam doon. Ayun yung gusto mo eh. As long as hindi siya nakakaperwisyo sa ibang tao at hindi naaabala yung ibang tao. Yes. Diba? At eto pa, may kwento pa ako, no? Kilala mo si Ninong Rai, di ba? Ninong Rai, oo. Yes. Alam mo ba si Ninong Rai, na-depress siya before? Nakwento niya
to eh. Yes, dahil nag-break siya. sila nung jowa Yes. niya. So ano ang naging ano yung parang naging medicine niya? Si Kong. Kong TV, yung di ba? kanyang mga videos ni Kong. Yes. Ibig sabihin, may nagagawa tong tamang to. Ito yung mga influencer na may nagagawa sa isang tao. Oo, kaya influencer. Kasi may mga Yes. taong masabi lang na influencer. We're so sorry na. Pero at least yung, alam mo yon, merong positive na na patutunguhan. Yes. So influencer talaga sila. At syempre eto, malay mo sa isang araw etong tao na to na para sa'yo cringe. Oo. Merong matulungan na katulad ni Ninong Rai, no? Diba? Diba? Edi masaya na yun, diba? Sobrang sa puso nun, sobrang nakakataba. Bakit? Kasi dahil sa'yo, naka-survive siya sa depression niya. Totoo. Diba? So, ito very relative lang siguro talaga yung bawat reaction ng mga tao sa bawat ginagawa din natin. Kasi may mga tao talaga na kung ano man yung cringy para sa akin nakakatuwa para sa iyo. Kung ano naman yung nakakadiri sa iyo, nakakatuwa naman para sa akin. Yes. But ang bottom line nito is irespeto natin yung pananaw ng isa't isa. Tama. Yun. Parang sino ba tayo? Who are we to judge, 'di ba? Tama ka dyan, DJ Lindsay. Very well said. Thank you so Diba? much. O baka naman, follow nyo na lang ako ha, Baby Toby 1067 sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok ha. Tsaka YouTube channel ko, DJ Baby Toby. Ako din. Nakaka-cringe daw tayo dahil di tayo nag-upload. Wala daw tayong kwentang mga ganyan. Di Uy, tayo mag-upload naman kami. Oo. Maghintay-hintay lang kayo. Siguro na-demonetize na yung account ko. Nakakaloka. Ako nga Diyos ko. Ewan ko ba? Kasi parang kasing, alam mo na, parang wala akong oras na mag-edit. Hindi naman sa walang oras, nakakatamad. Ayan. Nasa akin yung kasalanan. Nasa akin. Wala sa kanila, wala sa iba. Nasa akin. True. Ayun. Anyway, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programa ng Lihim ng Liham. And of course, nakakasama mo at nakakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si DJ Baby Toby. And for our next song, napakaganda na ito. Idol ko to. Paano ba ito i-pronounce? Hoy, nasaan? Dautry ba? Daughtry. Daughtry. Idol mo, tapos paano i-pronounce? Ganun talaga. Nakakaloka. Ano ba yung sinasabi kong Ano ba sinasabi kong tawag dito? Title. Yun yung sinasabi ko eh. Okay. Pero yung tawag dito, yung pangalan niya, hindi ko ma-pronounce. Oo, si Daughtry. Gusto ko rin yan kasi mahilig ako sa pop rock. Mas gusto ko pero pinagusto ko Ano? yung kanta niya na isa na Home. Oo, totoo. Ayun lang. Anyway, what about now? All here at your number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo